Magandang araw po sa inyong lahat. Pag-uusapan po natin ang Roma 16:16. Ibibigay ko sa inyo ang mga talata ng Biblia na nagpapatunay na ang salitang iglesia sa talatang ito ay hindi tumutukoy sa isang denominasyon. Hindi tumutukoy sa isang simbahan na katulad ng simbahan ng Katoliko, katulad ng simbahan ng Jehovah's Witnesses, katulad ng simbahan ng Seventh-day Adventist. Hindi po ito tumutukoy sa mga simbahan ng mga Protestante. Wala pong tinutukoy na simbahan dito. Sapagkat ang tinutukoy ng salitang iglesia sa Roma 16:16 ay ang mga tao ni Kristo, ang mga mananampalataya ni Kristo, mga babae at lalaki na nananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Kaya po ang salitang iglesia ay hindi tumutukoy sa isang denominasyon. Hindi rin ito tumutukoy sa alinmang simbahan, na maging simbahan man ito ng Katoliko o Protestante. Wala pong tinutukoy na simbahan dito, sapagkat alam po natin ang nakasulat sa Biblia na maraming hipokrito sa loob ng simbahan o sa loob ng isang denominasyon. Kaya ang salitang iglesia dito ay tumutukoy sa mga taong nahugasan na sa banal na dugo ng ating Panginoong Kristo. Sila ay binago na at huminto na sila sa paggawa ng kasalanan. Yan ang totoong iglesia ni Kristo. Yan ang totoong mga tao ni Kristo. Sapagkat ang salitang iglesia dito ay tumutukoy sa mga tao ng Diyos, tao ni Jesucristo, mga mananampalataya ni Jesucristo, at hindi tumutukoy sa anumang denominasyon o anumang simbahan, katulad ng simbahan ng Katoliko o katulad ng simbahan ng mga Protestante o denominasyon. At sa kasabay ng mga talatang ito, ay ibibigay ko rin sa inyo ang mga talata ng Biblia na nagpapatunay na si Jesucristo ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ibibigay ko ang talata ng Biblia na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay darating at siya ay magbibigay hukom sa sangkatauhan. Ibibigay ko sa inyo ang talata ng Biblia ng Ama ay hindi darating. Ibibigay ko sa inyo ang talata ng Biblia ng Ama ay hindi magbibigay hukom. Bagkus ay ibinigay niya ang lahat ng kapangyarihan kay Jesucristo na siya ang huhukom. Ang Ama ay hindi huhukom. Bibigay ko sa inyo ang talata ng Biblia na si Jesucristo ay nagkatawang tao. Ang talata ng Biblia na ang dating tipan, the Old Testament, ay nagsalita, ay nagbigay propesiya na si Jesucristo ay darating at siya ay huhukom. At siya ay Diyos na magbigay hukom sa sangkatauhan. At yan ay nakasulat sa Old Testament. Kaya umpisahan na po natin ang pagbigay ng mga talatang ito. Malalaman po natin ngayon na ang lahat ng mga talata sa Roma 16 ay tungkol sa pagbati sa mga tao ng Diyos, tungkol sa pagbati sa mga mananampalataya kay Jesucristo. Sa talatang 3,
Sinasabi po, ikumusta ninyo ako kina Priscilla at Aquila na mga kamanggagawa ko kay Kristo Jesus. Ang salitang kamanggagawa, yun po ang mga tao. Yun po ang iglesia. Dito naman sa talatang 5, ikumusta rin ninyo ako sa iglesyang nagtitipon sa kanilang bahay. Mga tao po ito, nagtitipon sa kanilang bahay. So, hindi nga tinawag na denominasyon po, bahay lang Nagtitipon sa isang bahay. O, yan sila, ang tawag sa kanila, iglesia. Ikumusta rin ninyo ako sa iglesyang nagtitipon sa kanilang bahay. Ang kahulugan ng salitang iglesia dito ay mga tao, mga sumusunod kay Kristo na nagtitipon sa kanilang bahay. Kaya ang salitang iglesia po ay maliwanag na mga kapatiran na nagtitipon sa kanilang bahay. Dito naman po sa talatang 6, ikumusta ninyo ako kay Maria. See? Tao po yan. Mga tao ni Kristo. Ikumusta ninyo ako sa mga kababayan. O kababayan, mga tao po yan. Hindi po yan denominasyon na simbahan ng Katoliko o simbahan ng Sabadista o simbahan ng Jehovah's Witnesses o simbahan ng mga Protestante. Hindi po yan Walang binabanggit dito na simbahan ng ganun. Ikumusta ninyo ako sa mga kababayan kung nakasama ko sa bilangguan. Si Paul po, San Pablo po ang nagsasalita dito Ikumusta ninyo ako kay Ampliato. Mga tao lahat po yan Lahat ng mga talata dito ay kinukumusta yung mga tao ni Jesus, na Jesus. Talatang 10. Ikumusta din ninyo ako kay Apeles. Binabati ko rin si Rupo. Gayon din sina Asincrito, Plegonte, Hermes, Patrobas, at iba pa. Ano pa dito sa sumunod na talata? Sinabi dito sa 15, binabati ko rin sina Pilologo, Julia, Nereo at ang kanyang kapatid na babae. Mga kapatiran po ito ng babae, gayon din si Olimpas at ang lahat ng kapatid na kasama nila. Mga tao po ito ni Kristo. Mga kapatiran ni San Pablo. Hindi po ito yung iglesia na dito sa Roma 16 ay hindi po simbahan ng Katoliko o alinman sa mga simbahan ng Protestante. Ano pa dito? Pagdating dito sa talatang 16, anong sinasabi? Magbatian kayo bilang magkakapatid. O kita niyo, magkakapatid ang iglesia Walang simbahan na tinutukoy dito na katulad ng simbahan ng mga Katoliko o Sabadista o mga Protestante. Magkakapatid na nagmamahalan. Binabati ko kayo ng lahat. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ng lahat ng mga tao ni Kristo. Ng lahat ng mga sumusunod ni Kristo. Na ang lahat ng mga nananampalataya kay Kristo. Yan po ang ibig sabihin ng salitang iglesia dyan. Hindi po yan tumutukoy sa isang denominasyon o sa isang simbahan na katulad ng simbahan ng Katoliko o Jehovah's Witnesses o Sabadista o mga simbahan ng Protestante. Tao po ito, mga tao na nahugasan na sa banal na dugo ng ating Panginoong Kristo. Ang isang prueba dyan, na ito po yung mga tao na nahugasan na sa banal na dugo ng ating Panginoong Kristo, ay sapagkat itong mga taong ito ay tumalikod na sa kasalanan.
dahil binago na sila ng banal na espiritu sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga tao ni Jesucristo po ang ibig sabihin ng salitang iglesia sa Roma 16:16. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng common noun kontra sa proper noun? Ang ibig sabihin ng common noun ay collective na pangalan, pangkalahatang pangalan, general name. Kaya po hindi capitalized yung salitang iglesia dyan. Pangkalahatan po yan eh. Ngayon, ang proper noun naman ay particular na pangalan ng simbahan, particular na pangalan ng syudad, particular na pangalan ng isang restaurant. Kaya malalaking titik po yan. Yan ay capitalized. Yang common noun, kung baga generics. Ngayon, dito tayo sa mga ehemplo. Mga ehemplo po tayo ng common noun. Pag sinabi nating lunsod, common po yan. Common na pangalan. Pangkalahatan na pangalan yan, lunsod. Hindi natin alam kung ano ang lunsod na tinutukoy natin. Sapagkat yung pangkalahatang pangalan po yan. Common name yan eh. Common noun. Collective name. Pero pag sinabi natin lungsod ng Maynila, yun. Alam natin na ang tinutukoy natin mula sa maraming lungsod na hindi mabilang, ay ang tinutukoy natin ay lungsod ng Maynila o lungsod ng Davao. Katulad ng sabihin natin bansa, napakaraming bansa dito sa atin, sa mundo. Pero pag sinabi natin Japan, Canada, Italy, ayan ay tinutukoy natin kung anong bansa ang pinag-uusapan. Pag sinabi natin klinika, ayan po ay pangkalahatang pangalan, common name yan, common noun. Pero pag sinabi natin San Lazaro Memorial Clinic, ayan ay tinutukoy natin na isang clinic sa napakaraming klinika. Pag sinabi natin professor, ay pangkalahatang pangalan po yan. Napakaraming professor sa buong mundo. Pero pag sinabi natin Professor Ramon Ramos, tinutukoy natin yung isang professor na yan sa napakaraming professor. Alam natin kung sino ang tinutukoy natin na professor. Ganon din kung sino tinutukoy natin na simbahan. Ngayon, pag sinabi natin paaralan, pangkalahatang pangalan po yan. Common noun yan eh. Pero pag sinabi natin Mabini Elementary School, tinutukoy na natin ngayon kung alin sa mga napakaraming paaralan ang tinutukoy natin. Kolehiyo. Maraming kolehiyo sa buong mundo eh. Pero pag sinabi natin Rizal Memorial Colleges, tinutukoy natin ngayon yung isang particular, specific na Rizal Memorial Colleges. Ganon din. Pag tinutukoy natin yung specific, particular na pangalan ng simbahan, kung sino yon. Pero pag sinabi natin iglesia, napakaraming iglesia sa mundo. Ngayon, pag sinabi natin universidad, hindi mo lamang kung sinong universidad, napakarami. Pero pag sinabi natin University of Hawaii, o University of the Philippines, di alam natin. Yun ang specific na pangalan. Kaya capitalized. Itong salitang universidad, hindi capitalized. Katulad ng hospital, hindi capitalized yan. Common name na yan eh. Common noun yan eh. Pero pag sinabi natin New York Hospital, capitalized yan. Talagang tinutukoy natin sa napakaraming hospital, yung isang hospital, tinuturo natin na siya ang specific ng hospital na ating pinag-uusapan. Katulad din sa salitang iglesia, na walang tinutukoy na specific na simbahan dyan o denominasyon. Yan po ay pangkalahatang pangalan.
At yan ay tumutukoy sa mga taong nahugasan na sa banal na dugo ng ating Panginoon Kristo. Katulad dito ngayon, yung iglesia, komunahon yan eh. Pangkalahatan na pangalan yan eh. Hindi mo alam kung sino dyan eh. Ngayon, yung proper noun, pag sinabi natin United Church of Christ, tinutukoy natin yung particular na simbahan o particular na denominasyon. Pag sinabi natin Pentecostal Church of Christ, meron tayong tinutukoy na particular, specific na simbahan na iglesia. Pag sinabi natin Church of Christ International, tumutukoy tayo sa specific na simbahan. Pero pag sinabi natin iglesia lang, walang tinutukoy na specific na simbahan dyan. Ngayon, Holiness Church of Christ, specific yan, capitalized yan. Universal Church of Christ, Apostolic Church of Christ, Church of Christ the Redeemer, Jesus is Lord Church, Culver City Church of God. Yan ang mga specific na pangalan ng simbahan, specific na pangalan ng denominasyon. Pero pag sinabi natin iglesia, tapos small letter I, kumunahon yan eh. Parang hospital, parang mga eskwelahan na napakarami. Napakaraming iglesia dito sa mundo. Hindi natin alam kung sino yan. Pero pag sinabi na Apostolic Church of Christ, tayo yan. For example, sabihin natin, kami yun. Sapagkat nakasulat talaga, capitalized. Pero pag maliit na titik na iglesia, ay pangkalahatang pangalan po yan. Collective name yan eh. Napakasimple lang, di ba? Kaya yung salitang iglesia sa Roma 16:16, wala pong tinutukoy na particular na denominasyon yan. Walang tinutukoy na particular na simbahan ng Katoliko or Seventh-day Adventist or Jehovah's Witnesses or alinman sa mga simbahan ng Protestante. Wala pong tinutukoy dyan. Sapagkat small letter I yan eh. Kaya dito sa talatang 16, Roma 16:16, babasahin natin. Magbatiang kayo bilang magkakapatid. See? Magkakapatid eh. Yan ang iglesia. Magbatiang kayo bilang magkakapatid na nagmamahalan. Binabati kayo ng lahat ng mga Iglesia ni Kristo. Ang salitang iglesia dito, ng mga mananampalataya ni Kristo, ng mga sumusunod ni Kristo, ng mga tao ni Kristo. Yan po ang ibig sabihin dyan. Hindi po yan tumutukoy sa partikular na simbahan ng Katoliko o Jehovah's Witnesses o Seventh-day Adventist, o hindi po yan tumutukoy sa alinman sa mga protestante na simbahan. Yung salitang iglesia dyan ay mga tao ni Kristo. Ano pa ang ebidensya? Yan ang salitang iglesia dyan ay mga tao ni Hesus Kristo na nahugasan na sa banal na dugo. Gawa 20:28. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos. Sino ba ang tinubos? Di ba mga tao? Sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. So ang salitang iglesia dito ay mga tao na tinubos. Yung ginawang righteous mula sa makasalanan, ginawang righteous. See? Kaya ang salitang iglesia dito ay hindi tumutukoy sa denominasyon. Dito naman tayo sa 1 Tesalonica 5:26. Batiin ninyo ang lahat ng mga mananampalataya. Yan ang iglesia. Mga mananampalataya bilang mga minamahal na kapatid. Yan ang mga kapatiran. Yan ang mga iglesia. Kapatid kay Kristo.
Yan ang ibig sabihin ng salitang iglesia sa Roma 16:16. Hindi po yan tumutukoy sa simbahan ang katulad ng mga protestante o katoliko. Ngayon sa kabilang dako, ibibigay ko sa inyo ang mga talata ng Biblia na nagpapatunay na si Jesucristo ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ibibigay ko sa inyo ang mga talata na nagpapahayag na si Jesucristo ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas, na siyang darating upang magbigay hukom sa lahat ng sangkatauhan base sa kanilang ginawa. Pahayag 4:8 mula sa Magandang Balita Biblia. Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang nakaraan, kasalukuyan, at darating. See? Ang sinasabi dito na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay darating. Yan po si Jesus Christ. Yan ang second coming ni Jesus Christ sapagkat wala kang mabasang talata ng Biblia na darating ang Ama. At wala ring mababasa sa Biblia na ang Ama ay darating sapagkat siya ay huhukom sa sangkatauhan. Ngayon, ano ang katibayan na ang Ama ay hindi darating? At si Jesucristo ang hukom at si Jesucristo ang darating. Mateo 16:27. Sapagkat darating ang anak. Kita nyo, si Jesus Christ ang darating. Sapagkat darating ang anak ng tao, nakasama ang kanyang mga anghel, at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang Ama. Hindi darating ang Ama. Dalawang persona po ang pinag-uusapan dito. Ama at ang anak ang darating, hindi ang Ama. Sa panahong yo'y gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. See? Darating si Jesus Christ para magbibigay hukom, magbibigay gantimpala sa bawat tao. Ngayon, hindi darating ang Ama. At hindi rin magbibigay hukom ang Ama mula sa talatang ito. Mateo 16:27. At alam po natin na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay darating, na nakasulat sa Pahayag 4:8 at nakasulat sa Pahayag 1:8 na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay darating. Sa dalawang talata niyan ay hindi darating ang Ama Ano pa ang katibayan na ang Ama ay hindi hahatol? At sapagat siya ay hindi hahatol, siya ay hindi darating. Juan 5:22-23 mula sa Magandang Balita Biblia. Hindi humahatol kanino man ang Ama. Kita niyo po. Sa halip ay ibinigay na niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol. Kita nyo? Hindi hahatol ang Ama Ang anak ang hahatol. Ang Lord God Almighty ay hahatol Bakit po? Bakit ibinigay ng Ama ang lahat ng paghahatol sa anak? Upang maparangalan ng lahat ang anak tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama. Kita nyo? Kung ano ang parangal na ibinigay mo sa Ama, yun din ang ibibigay mo sa anak. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa Ama. So,
napakaliwanag po dito na ang Ama ay hindi darating, hindi kasi siya huhukom. At ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay darating at huhukom. Ano ang sinasabi ng Pahayag 1.8? Pahayag 1.8, babasahin ko. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang kasalukuyan, nakaraan at darating. O, kita po ninyo? Diyos na makapangyarihan sa lahat, si Jesus Christ, sapagkat ang Ama hindi darating. Darating si Jesus kasi second coming yan. Pangalawang pagbabalik. O, pangalawang pagparito. O, darating, second coming. Ulitin ko po, Pahayag 1.8. Ako, ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat. O, yung palang Alpha at Omega, una at ang huli, makapangyarihan sa lahat pala yun. Ang kasalukuyan, nakaraan at darating. O, sa Ama at anak, ang anak ang darating Ang Ama hindi Bakit darating ang anak? Dahil hukom Magbibigay gantimpala sa sangkatauhan base sa kanyang ginawa. O, napakaliwanag po yan Ngayon ay babasahin natin ang Pahayag 22:12-13. At sinabi ni Jesus, ang nagsasalita dito si Jesus Kristo na. Alam naman po natin na katotohanan lamang ang mga lumalabas sa bibig ng ating Panginoong Kristo. Kasi wala pong kasinungalingan mula sa Kanya babasahin ko Pahayag 22:12-13. At sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako. Kita nyo? Si Jesus Kristo ang darating Dala ko ang mga gantimpala. Siya pala ang hukom Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako, ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Napakaliwanag po, sapagkat ang una at ang huli, ang Alpha at Omega ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nasa Pahayag 1.8. Ngayon, kay Yesu Kristo, si Yesu Kristo pala ang Alpha at Omega. Siya ang darating, siya ang magbibigay hukom ang Alpha at Omega na darating, Diyos na makapangyarihan sa lahat yun Pahayag 1.8. Ngayon, Pahayag 22:12-13. Si Yesu Kristo pala ang Alpha at Omega, siya ang darating, siya ang magbibigay hukom. Very simple na siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano pa ang katibayan na si Yesu Kristo ang darating? Pahayag 22:20. Magandang balita Biblia. Tiyak na nga, darating na ako. Second coming Amen. Dumating ka nawa, Panginoong Jesus. Pinangalanan pa pinangalanan pa Hindi natin pwedeng sabihin na tsamba-tsamba lamang Ang darating talaga si Yesu Kristo Pahayag 22:20. Darating na ako. Dumating ka nawa, Panginoong Jesus. Si Yesu Kristo ang darating, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayon, baka akala ng tao na si Yesu Kristo ay pinag-uusapan lamang sa bagong tipan. Sa matandang tipan ay nagpropesiya na, ay binigay na, may propesiya na ang matandang tipan tungkol kay Yesu Kristo. Hindi lang siya dito sa nagsimula sa bagong tipan. Sa matandang tipan ay nagbigay na ng propesiya ang matandang tipan. Ano ang propesiya ng matandang tipan? Mga awit 50:3-4. Ang Diyos, kita mo, Diyos,
Diyos siya kasi Alpha and Omega siya eh. Ang Diyos natin ay darating. Kita nyo? Ito ay propesiya sa Old Testament, sa matandang tipan. Ang Diyos natin ay darating. Ngunit hindi matahimik. Sa unahay, nangunguna ang apoy at nagngangalit. Bumabagyong ubod lakas, humahangin sa paligid. Ginawa niyang saksi ang lupa at kalangitan upang masdan ang ganitong paghatol sa mga hinirang. Kita nyo, sa Old Testament ay may propesiya na ang Diyos nating si Jesucristo ay darating. At magbigay hatol. Paano ba yan? Ang sabi nila, si Jesucristo nag-umpisa lamang yung nagkatawa ang tao sa mundo. Hindi pa siya nagkatawang tao may propesiya na ang Diyos natin ay darating. Kita nyo, napakaliwanag po eh. Na si Jesucristo po itong darating eh. Diyos dito sa matandang tipan, propesiya. Hindi lamang siya nagsimula sa New Testament. Wala pang New Testament, hindi pa siya nagkatawang tao may propesiya na siya ay darating. Napakaliwanag na bago siya dumating dito sa mundo, sa katawang tao, ay hindi siya tao. Sapagkat siya ay darating eh. Diyos, Ang Diyos ay walang pisikal na katawan. Kaya, Diyos siya eh. Ang Diyos ay walang pisikal na katawan. Kaya yung pumarito sa mundo, bilang tao. Sa itsura ng tao. Kung ikaw ay tao, hindi ka na kailangang magpakita bilang tao. Simple lang yan eh. Ngayon, ano ang katibayan na si Jesucristo ay hindi tao? Na pumarito lang siya bilang tao. Sa English ay in the likeness of a human being. Ito, Micah 5:2. Ang dating Biblia. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Juda. Mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na mamumuno sa Israel, na ang pinanggalingan niya ay mula ng walang hanggan. Kita nyo? Di tama, Alpha and Omega siya. Sinabi niya nabasa natin na sinabi niya siya ay Alpha and Omega. Biruin po ninyo na ang pinagmulan niya ay walang hanggan. May tao ba na gano'n na mula sa walang hanggan? Micah 5:2. Ito ay matandang tipan. Sasabihin natin na si Jesucristo ay nagsimula lang yung pumunta ng mundo. Hindi po, hindi pa siya dumating sa mundo, siya na eh. Ang kanyang pinanggalingan ay mula sa walang hanggan. Di tama, Alpha and Omega. Babasahin po natin ang Hebreo 5:10 sa ang salita ng Diyos. Hebreo 10:5. Hebreo 10:5. Kaya nga, nang dumating siya sa sanlibutan, sinabi niya, hindi mo ibig ang mga handog at mga hain. Nagsalita po siya tungkol sa Ama. Ngunit, naghanda ka ng katawan para sa akin. Kita nyo? So, yung hindi pa siya pumarito sa mundo, ay hindi pa niya sinuot yung katawan eh. Naghanda ka ng katawan para sa akin. Kita nyo, hindi pala tao eh. Binigyan lang ng Ama ng katawan ng tao. Napakaliwanag po to. Hebreo 10:5.
Kaya nga, nang dumating siya sa sanlibutan, sinabi niya, hindi mo inibig ang mga handog, ang ama ito. Hindi mo inibig ang mga handog at mga hain. Ngunit naghanda ka, ang ama ang naghanda. Naghanda ka ng katawan para sa akin. Ang ama ang naghanda ng katawan, physical na katawan. Sapagkat ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Alpha ang Omega, ang Diyos kasi walang physical na katawan yan espiritu yan. Kaya ang ginawa ng ama, naghanda ng physical na katawan. Kaya dito, maliwanag, ngunit naghanda ka ng katawan para sa akin. Kita nyo? Hinandaan lang pala ng katawan For example, naghanda ka ng sapatos para sa akin. So, yung hindi pa ako dumating, hindi ko pa ginamit yung sapatos. Naghanda ka ng sapatos, sapagkat alam mo na wala akong sapatos. Kaya pagdating ko, sinuot ko yung sapatos. Hindi ako nag-umpisa doon. Nag-umpisa ako, wala pang sapatos. Hindi ako nag-umpisa sa yung sinuot ko na ang sapatos. Nag-umpisa lang ako yung sinuot ko yung katawan. Nag-umpisa ako na makitulad sa tao. He came in the likeness of a human being. Yan ang sinasabi ng Pilipos 2:5-7 na nagkatawang tao, na nakitulad sa tao. Kaya napakaliwanag po Hebreo 5:10. Magkapatid lang ito sa Micah 5:2. Kaya bago siya dumating sa mundo, hindi siya tao. Ang dumating siya, sinuot na niya yung physical na katawan. Bakit? Bakit kinakailangan na magsuot siya ng physical na katawan? Sapagkat kung meron na siya ng physical na katawan, magkaroon na siya ng physical na dugo. At nang magkaroon na siya ng physical na dugo, sa panahon na ang sibat ay tatarak o ay papasok sa kanyang tagiliran, ay dadaloy ang dugo to fulfill what is written in Hebrews 9:22, para magkaroon ng katuparan ng Hebrews 9:22 na kung walang pagkabubo sa dugo ay walang kaligtasan. Nangahulugan na ang kanyang dugo ay handog para sa kaligtasan ng tao. Sin offering Yung katawan na physical ay sin offering. Hindi siya nag-umpisa doon Nag-umpisa siya sa walang hanggan. Kaya hindi siya tao, nagkatawang tao lamang. Kaya ano ang sinasabi ng Pilipos 2:5-8? Pilipos 2:5-8, naway, magkaroon kayo ng kaisipang na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos, kapantay ng Ama. Hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Ama. Bakit? Hinubad niya Nagkunwaring tao Kita mo, sa talatang ito, kapantay ng Ama, tama. Sapagkat ang Ama ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Si Jesucristo ay makapangyarihan sa lahat. Ang Ama ay makapangyarihan sa lahat. Si Jesucristo ay makapangyarihan sa lahat. Di tama ang talatang ito. Pilipos 2:5-8 na si Jesucristo ay kapantay ng Ama. Tama. Kaya, yung binasa natin kanina, ang karangalan na ibibigay mo sa anak ay katulad din sa karangalan na ibinigay mo sa Ama. Nabasa po natin yan sa unahan. Sa talatang 7, sa halip, kusa niyang binitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin, ipinanganak siya bilang tao. Hindi pala tao See? Kusa niyang binitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos. Kaya bago siya nagkatawang tao, kapantay siya ng Diyos Kapantay siya ng Ama Napakaliwanag ito Pilipos 2:5-7-8.
7. Sa halip kusa niyang binitiwan ang pagiging kapantay ng Ama at namuhay na isang alipin, ipinanganak siya bilang tao. Oh. Kung ipinanganak bilang tao, tao na lang, magikero na lamang, hindi po yan tama eh. Sapagkat dito po, bilang tao po, kapantay ng Ama, kapantay ka ng Ama, natural. Ang Ama ay Lord God Almighty. Si Jesucristo ay Lord God Almighty. Tama, kapantay. Ipagpapatuloy natin pagbasa ang talatang 8. At nang siya ay maging tao, kita nyo? At nang siya ay maging tao, ang umpisa pala, hindi tao eh. Naging lang eh. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Yan po ang dahilan bakit nagkatawan tao, para ihandog niya ang kanyang katawan at dugo doon sa krus sa Kalbaryo. Simple living lang, simple lang yan eh. Napakaliwanag po yan eh. Kaya nagkatawang tao eh. Kung tunay na tao, kailangan bang magkatawang tao? Kung ikaw, tao ka, kailangan ka pa ba na magkatawang tao ka, magkunwaring tao? Hindi na, dahil tao ka eh. Pero yung magkatawang tao, paparito sa itsura ng tao, ay hindi tao yun. Ngayon, babasahin ko sa inyo ang Juan 5:22-23 mula sa English Standard Version. For the Father judges no one, but has given all judgment to the Son, that all may honor the Son as they honor the Father. Kita niyo po, hindi magbibigay hukom ang Ama. Binigay niya ang lahat ng kapangyarihan sa paghukom sa kanyang anak. Bakit po? Para upang ang lahat ay magbibigay honor sa anak katulad ng pagbibigay nila sa Ama. Kapatay nga sila eh. Sa Pilipos 2:5-7. Equal ang anak sa Ama. Pilipos 2:5-7. Ang anak ay kapantay ng Ama. Ang anak ay Diyos. Ang anak ay pumarito sa itsura ng tao. Nagkunwaring tao. 1 Timothy 3:16. Ang Diyos ay naparito sa laman. Kita po nyo? So napakaliwanag po na sa mga talatang binigay ko sa inyo na si Jesucristo ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, sapagkat siya ang una at ang huli na darating. Pahayag 1:8. Ako ang Alpha at ang Omega, Diyos na makapangyarihan sa lahat, darating. Kita nyo? Diyos na makapangyarihan sa lahat, darating. Pahayag 4:8. Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ako'y darating. Kita nyo? Hindi darating ang Ama eh. Hindi siya hukom eh. Kaya sa Juan 14:3, John 14:3, anong sinabi ng Juan 14:3? Sabi ni Jesucristo, ako ay babalik. Ako ay babalik. Siya ay babalik. Second coming ngayon eh. Ang Ama, may record ba na pumarito sa mundo? Wala. Kaya hindi niya masabing ako'y babalik. Pero si Jesucristo, sabi niya ako'y babalik. Juan 14:3, sapagkat siya ay naparito na eh. Ang pangalawang pagbabalik, second coming yan eh. Judgment na yan eh. Kaya si Jesucristo ay babalik sapagkat siya ay magbibigay hukom sa sangkatauhan. Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kapantay ng Ama. Pilipos 2:5-7-8. Kaya hanggang dito na po, at nalalaman po natin ang mga talata ng Biblia
na ang salitang iglesia sa talatang Roma 16:16 ay tumutukoy sa mga tao ni Jesucristo na hugasan sa banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang salitang iglesia sa Roma 16:16 ay hindi tumutukoy sa alinmang simbahan sa mga Protestante, simbahan ng Katoliko, o simbahan ng Seventh-day Adventist. Hindi po tumutukoy sa denominasyon. Ang salitang iglesia sa Roma 16:16 ay tumutukoy sa mga tao ng Diyos, mga tao na nahugasan na sa banal na dugo ng ating Panginoon Jesucristo at nagbagong buhay na at huminto na sa paggawa ng kasalanan. Sapagkat sa denominational church o sa simbahan na gawa ng kamay ng tao na lisensyado ng gobyerno, ang sabi ng Biblia, maraming hipokrito. Ang tunay na iglesia ng Diyos na nakasulat sa Roma 16:16 ay yung mga taong hinugasan na sa banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pahayag 1:8, Pahayag 4:8. Maraming salamat sa inyong pakikinig.